Noong Disyembre 10, 2021, isang malagim na krimen ang naganap sa Barangay Bagontapay, Milang, North Cotabato. Ang mga biktima ay ang magkapatid na Criska Chris, mangwad 18 taong gulang, at Charles Chad, mangwad 16 na taong gulang, parehong masisipag na estudyante, kilala bilang mababait at relihiyosong kabataan. Isang adopted na babae na kinupkop ng kanilang pamilya ang itinuturong nasa likod ng malagim na pamamaslang sa mangwad siblings. Si Criska ay grade 12 student, honor student, at aktibong miyembro ng kanilang church youth group. Si Charles naman ay grade 10 student, masayahin at mahilig maglaro ng basketball. Parehong kilala ang pamilya Manguad bilang respetado at relihiyosong pamilya sa kanilang komunidad. Noong 2021, dahil sa kabaitan ng pamilya, tinanggap nila sa kanilang tahanan ang isang orphaned girl, wala ng mga magulang, at itinuring itong parang tunay na anak. Siya ang tinatawag na adopted sister. Siya ay isang dalagitang inampon ng pamilya Magwad. Itinuring siyang tunay na anak ng pamilya at kapatid ng mga biktima na sina Crislin at Crisno, ngunit lumabas sa investigasyon na siya ang nagsabwatan kasama ang kanyang nobyo para patayin ang magkapatid. Si Janice ay taga North Cotabato rin at doon siya inampon ng pamilya Magwad. Sa mismong bahay ng pamilya sa Malang, North Cotabato siya nakatira bago nangyari ang krimen noong Disyembre 2021. Disyembre 10, 2021, umaga, nasa trabaho ang mga magulang ng Mangwad siblings. Naiwan sa bahay ang magkapatid kasama ang kanilang adopted sister. Bandang tanghali, nakatawag ng pansin ang pag-post ng adopted girl sa Facebook. Nag-post siya ng tila cry for help, sinasabing may mga magnanakaw na pumasok sa bahay nila. Agad itong napansin ng mga kamag-anak at kapitbahay. Nang puntahan nila ang bahay, tumambad ang malagim na eksena. Si Charles, Chad, ay natagpuang wala ng buhay, may malalalim na saksak sa katawan. Si Criska, Chris, ay sugatan at nakahandusay. Dinala siya sa ospital ngunit binawian din ng buhay. Ang adopted girl lamang ang nakaligtas at walang sugat at siya ang nag-ulat umano nang nangyari. Una, ang pulisya ay nalito dahil sa kakaibang senaryo. Walang bakas ng forced entry. Walang ninakaw sa bahay. Ang tanging nakaligtas ay ang adopted girl na siyang nag-post sa Facebook. Ang hinala ng mga awtoridad. Mismong ang adopted girl ang may kinalaman sa pagpatay. Lumabas sa investigasyon na may selos at inggit siya sa Mangwad siblings dahil sa pagmamahal at atensyon na ibinibigay ng mga magulang. May mga pahayag rin na malapit siya sa isang lalaking kasabwat na tumulong umano sa krimen. Disyembre 15, 2021, kinilala ng pulisya ang adopted girl bilang main suspect. Siya ay menor de edad pa noon, 17 na anyos, kaya hindi siya pinangalanan sa media. Ang naging kasabwat niya ay isang lalaking menor de edad din na nakilala sa pamamagitan ng social media. At ang motibo, batay sa testimonya at ebidensya, nakaramdam siya ng inggit at insecurities laban sa tunay na mga anak, Mangwad siblings. Sa halip na magpasalamat sa pag-ampon sa kanya, itinuring niyang karibal ang magkapatid. Plano niyang alisin sila sa eksena para siya lang ang maging sentro ng pamilya. Nag-viral ang kaso sa social media dahil sa Facebook post ng adopted girl na tila nagpapanggap na biktima. Umani ng galit at pagkondena ang publiko. Pinaniniwala ang isa ito sa pinakamalupit na kaso ng betrayal sa kasaysayan ng krimen sa Pilipinas. Dahil menor de edad ang suspect, hindi siya maaaring hatulan bilang adult criminal. Dinala siya sa DSWD custody at inaasahan na haharap sa juvenile justice system. Ang pamilya Mangwad at buong komunidad ay patuloy na nananawagan ng hustisya. Ang Mangwad siblings killing ay isang trahedya ng pagtitiwala at kabaitan, isang pamilyang nagmalasakit sa isang ulila, ngunit ang kanilang kabutihan ay nauwi sa masalimuot na pagtataksil. Nag-iwan ito ng aral sa lipunan tungkol sa ingat sa pagtitiwala at ang kahalagahan ng mental health at emotional guidance sa mga kabataan. Noong Mayo 21, 2022, ang Cabacan Regional Trial Court sa Cotabato
ay naghain ng hatol sa dalawang menor de edad na suspek, sina Janice, adopted daughter, at Esmeraldo Canedo Jr. Si Janice ay nahatulan ng 18 taon hanggang 32 taon bilang parusa para sa pagpatay sa magkapatid na sina Crisville Luis, Boy Boy, at Crizel Gwyn Magwad. Si Esmeraldo naman ay nahatulan ng 22 hanggang 32 taon bilang pagkakasalang may kinalaman sa krimen.